it's really a loophole in that particular process, no? Na pwedeng mag-file ng kahit ano, kahit basurang impeachment complaint, i-file mo lang para ma-bar na for one more year yung impeachment complaint against the impeachable officer. So, if you maalala niyo po, yung time ni President Gloria Macapagal Arroyo, pagkatapos na isang one year, pumipila po yung gusto mag-file ng impeachment complaint. Unahan. No? Kasi nga, gusto nila itong complaint nila ang unang ma-file. Either it's designed to fail or it's designed to actually prosecute. Parang unahan lang. No? So, yan ang tingin ko na dapat din siguro ma-change natin. No? Na siguro dapat pagbawalan din na ang pag-file ng impeachment complaint na parang moro-moro lang, no? Na just to put in place the one-year bar rule, no? Kasi uh, these are ang taong pinafailan ng impeachment complaints are the president, vice president, justices, and the ombudsman. Yan lang pa, and commissioners, no, ng COA. Yan lang po ang pwede mga ma-impeach. These are very high positions and dapat seryoso talaga ang pag-treat sa isang impeachment complaint. Hindi pwedeng gawa-gawa lang or just to make sure na hindi siya pwedeng ma-filean for the next year. Di ba? So tama yung observation mo, Admar, na siguro dapat naman pag-isipan namin kung anong probable law ba or amendments to the Constitution ba that would siguro prohibit parang moro-moro complaints to be filed. May isinampa o inihain na pong impeachment complaint laban kay President Bongbong Marcos Jr. Ito hubang reklamong ito ay natanggap na ninyo dyan po sa inyong komite? Yes, may nag-file daw ng impeachment complaint against President Bongbong Marcos. Pero as of now, it's still with the Office of the Secretary General. No? Hindi pa ito na-forward sa Committee on Justice. No? Hindi pa na-forward din to the Office of the Speaker. Kailan ho ito uusad, Kong, at sisimulan na tingnan o dinggin itong reklamong ito? Supposedly, ang proseso niyan is after sa Office of the Secretary General, itatransmit niya to the Speaker's office. Ang Speaker naman ay may 10 session days na i-include siya sa order of business para doon pagdesisyonan na i-refer siya to the Committee on Justice. Once po aabot sa Committee on Justice, diyan po natin masabi na initiated na yung impeachment complaint against President Bongbong Marcos. Opo, kasi ngayon naka-recess pa po yung Kongreso. Kayo po at magbabalik ang sesyon by January 26. So magsisimula po yung 10-day na dapat rumesponde ang Speaker beginning from that day, Kong. It begins from the time na ibigay sa kanya ng Secretary General. So kung ibigay sa Secretary General ngayon, may 10 araw siya, 10 session days, no? 10 session days na i-include sa order of business ang impeachment complaint. So in the meantime, habang hindi pa na-actionan ng Speaker or hindi pa na-include sa order of business at hindi pa na-refer to the Committee on Justice, pwede pa pong mag-file ng kahit sinong grupo ang may intention to file other impeachment complaints against the same president now. Opo. So from Speaker Kong ay ire-recommenda niya sa inyo, sa komite ninyo at doon na po magsisimula yung ma-initiate. Tama ho ba? Yes. Walang ibang committee ang pwedeng mag-discuss sa impeachment complaints except the Committee on Justice. So, ire-refer yan to the Committee on Justice. Opo. Pero dito nga po sa inihaing complaint, impeachment complaint, may ilang grounds po yung kung nabasa po ninyo siguro sa social media, kung hindi po kayo natanggap formally dyan po sa inyong komite. Sa tingin mo, itong impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay uusad dyan po sa Kongreso considering na majority po ay kaalyado mo ng Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Totoo yan na most of the members of the House are aligned with the President. No? Pero ang importante po dyan is anong nakalagay doon sa impeachment complaint at anong ebidensya po ang naka-attach doon. Kasi importante to note also
na lahat naman ng mga congressman are political persons, di ba? So dependent din sila kung ano yung public sentiment on that day, no? So kung ang publiko po ay nakita nila yung impeachment complaint at pabor sila or against sila, then most likely the decisions of the members of Congress would also be swayed, no? Not just by the evidence presented but also by public opinion. Opo. Papaano po makakaapekto naman yung naging desisyon ng Supreme Court doon nga sa complaint, impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte dito sa bagong impeachment complaint naman laban sa Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Yung decision naman ng Supreme Court about the impeachment of Sara Duterte refers to the third mode, no, of filing the impeachment complaint. Ang third mode po is yung kung may more than one-third of the members of the House ang pipirma at i-endorse sa impeachment complaint, dapat diretso na yan to the Senate for them to forthwith try the impeachment, no? Ang sinabi ng Korte Suprema is dapat una may mga conditions silang ni-require, may procedure silang bagong ipa-implement sa House, no? Una nito is make sure na lahat ng mga members ng Congress ay may kopya at hindi lang sa complaint, including the evidence attached to it, at bigyan sila ng sufficient time to go over and study the complaint. Second is that dapat pagbigyan din ng opportunity ang kung sino man ang sinumbong, no, it's either the president, vice president, or any other impeachable officer, na makapagbigay din ng sagot niya before i-endorse ito ng one-third or more than one-third of the members of the House. Opo, isang private citizen, inendorso po ng isang congressman. Pangalawa ata ito sa paraan para po paano po magsimula yung impeachment. Sa tingin po, with this process, kung medyo hindi ito ganoon kabilis kumpara doon sa noong una po ninyong naging desisyon dyan po sa Kamara patungkol kaugnay po doon sa impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte. Tama, Jake. Now, this is more of the parang normal way ng pagproseso ng impeachment complaint. No? Ang private citizen, mag-file siya ng impeachment complaint, ito ay sponsor ng isang member ng House. So, dyan po ang uusad yung complaint na yan. It's gonna start there. But medyo mas matagal to at medyo mas mahaba ang proseso kasi nga dadaan pa siya sa Committee on Justice. And other than the periods na sinabi ko kanina, yung 10 days sa Speaker, and then i-refer to the Committee on Justice, ang Committee on Justice naman, from the time it receives it, may 60 days pa, no, to try it out, to hear it, no, before sila magde-decision kung sufficient ba in form and in substance yung impeachment complaint na final. Po, may threshold ho ba o pamantayan ngayon bago masabi nating handa na yung isang impeachment complaint, Kong, na umusad sa susunod na yugto? Wala namang hard and fast rule, no? Ang sinabi lang is dapat sufficient in form. Sufficient in form siya, meaning tama yung forma niya, verified siya, no? Second, ang sufficient in substance is meaning sinabi nila clearly kung ano yung impeachable offense na kinumit ng inakusan, no? Or the impeachable officer. Second is that it must also be accompanied by clear and convincing evidence na ang ginawa niya ay impeachable offense nga. Opo. At yung pagkakaiba nito, kumpara doon, Kong, ay nakikita po ninyo, kasi sinasabi po kasi ni Congressman Puno, sabi po niya, ay mas judicial na ngayon ang impeachment kaysa political. Kayo ba ay sumasang-ayon po dito sa kanyang naging pahayag? Yes, it's both judicial, legal, or and political eh. Kasi alam mo naman, lahat ng mga members ng Congress are all political persons, di ba? So dependent din sila sa political leanings nila or alignments nila. And at the same time, yun nga ang sinasabi ko, public sentiment plays a big role, no, on how politicians decide. Opo. Papaano po yan, Kong, kung marami pong may isa pang complaint? Kasi nga napapabalitang may isa pang impeachment complaint na ihahain laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. So hanggat hindi pa niyo wala pang deemed initiated kahit alin po doon sa mga complaint na yon ay tumatanggap pa kayo mga reklamo? Yes, pwede pa, no? Pwede pang mag-file kahit sino dyan ang may planong mag-file ng complaint. Kasi sabi nga nila na itong unang complaint to is not
so well worded daw na parang designed daw para maging bar to further impeachment complaints against the president. Pero may panahon pa naman na sa mga ibang grupo na gustong mag-file ng mas siguro, mas seryosong impeachment complaint ba or mas well-written ba, mas backed up by more evidence ba, pwede pa mag-file para makonsider din ng Kongreso. Opo, at siyempre, ang tanong na din ng ating mga kababayan, paano daw matitiyak no, ng Committee on Justice na objective po yung inyong particular po ng Kamara na magiging objective at hindi po pressure-driven. Itong inyo pong pagdidesisyon o pag-aaral dyan po sa impeachment complaint na inihain po dyan sa Kamara. Well, we have to presume na every congressman that will be a member of the House Committee on Justice will act based on law and of course also of their conscience. No? Yan ang dapat presumption natin. As long as wala namang outside pressures na gagawin para for them to vote one way or another, dapat ang i-presume natin is that they will be doing it in accordance with law and in accordance with also their conscience. Opo. Kung si Partner Admar po, para po sa mga karagdagang katanungan po sa inyo. Opo, mayong buntag po, Congressman. Meron pong pahayag na si Speaker Bogie D. ukol nga po dito sa impeachment at nabanggit nga niya na walang basihan. No, ngayon, ang mga nagmamasid na taong bayan natin, dahil nga nabanggit ito ng mismong leader, paano makatitiyak na magiging independent talaga ang Kamara sa paghimay dito po sa usaping impeachment laban po sa Pangulo? Well, ang statements naman ni Speaker Bogie, kung sinabi niya man yun, is his personal statement na wala naman siyang sinabi sa amin na ito yung dapat gawin. No? And I don't think na magpapadikta din ng lahat ng members ng Committee on Justice just because the Speaker said that. No? Siguro, we ourselves should also scrutinize and check kung ano talaga yung laman ng impeachment complaint na yan. Opo, dito po sa verification po nito, sino po ang magsasagawa po nito, Congressman? It's a private lawyer no, that who filed it. I don't know who verified it. No, pero hindi ko pa rin nakita until now yung kopya ng complaint. Except for the pages na dami na nakikita natin sa social media. No? Pero I haven't really checked it yet. Opo. And sakali man po na hindi lubusang umusad itong impeachment complaint na ito, saklaw na ba ito na hindi na siya pwedeng sampahan na ng impeachment within 1 year? If aabot ito sa Committee on Justice no, at may ma-deemed initiated na itong complaint na to, then tsaka pa yun mag-set in yung one-year bar rule. Pero habang wala pa yung complaint na refer to the Committee on Justice, pwede pa pong tumanggap ang House ng kahit anong o kahit ilang impeachment complaint against President Bongbong Marcos. Opo. Yung pagtanggap po dito sa Kaliman na meron pang ibang mga impeachment, ano pong gagawin dito, sir? Iko-consolidate po ba ito or kanya-kanyang parang per batch po ba ang pagtanggap nito? Paano po? No, not necessarily consolidate. No? Kasi isa-isa yan i-present depending sa order of business, pag-include niya sa order of business. No? So, ang speaker, ang gagawin niya is kung antayin niya pa ba yung iba or hindi, then i-include niya na in the order of business. Now, kung anong una ang ma-actionan, anong unang ma-aprobahan ng plenaryo na ipapadala to the Committee on Justice, yun yung complaint na a-actionan ng Committee on Justice. At kung yun ang actionan ng Committee on Justice, yun po ang magbabar from any other complaints to be considered by the House of Representatives. Opo. Hindi po ba magiging sentro din po ng debate? Halimbawa, marami pong mga nagsampa ng impeachment tapos pipili lang ang speaker doon saan yung pauusarin. Congressman, wala po bang o ano po ba yung proseso doon sa pagpili kung saan ito yung dapat na umusad papunta sa inyong komite? Actually, no, walang discretion ng speaker kung ano yung ipapausad. Ang role niya lang is to include it in the order of business. Walang sinabi na
on his level, pipiliin niya na kung anong i-include niya in the order of business. Wala siyang discretion na gano'n. Walang kapangyarihan ng speaker to choose what will proceed and what will not proceed. No? So it's gonna be the plenary or the majority of the members of the House who will decide kung ano po ang ipapapasa, ano, ipapa-move forward to the Committee on Justice. So, hindi po siya pwedeng pagsabayin. Pipili lang po ang plenaryo sa alinman kung sakaling marami pang maghahain, kung alin doon ang pauusarin sa komite, Congressman. Yes, tama po, Admar. Opo. And nakahanda po ba ang Kamara sakali man? Kasi ito, naririnig din natin na baka meron din magsampa ng impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Kaya bang pagsabayin or meron ding sinabi rin si Congressman Puno na mas marami pang mga bagay na dapat pang unahin kasi nakakaubos ito ng oras ng ating Kamara, Congressman? Well, ang impeachment complaint is just like any other bill, no? Ang Committee on Justice, ang daming bill na fina-file niyan and pwede naman nilang sabay-sabay i-take up and consider all these bills. So, an impeachment complaint is just like any other bill that is filed, no? So, isa man yan or dalawa against 2 impeachable officers or 3 impeachable officers, kaya yan ng Committee on Justice. No? Pero as far as the statement of Congressman Puno na sayang ang oras, well, that is his opinion. Ang problema lang kasi is ang sa Constitution natin, ang House lang talaga ang pwedeng mag-entertain ng impeachment complaint. Diyan talaga magsimula. So, wala kaming choice, even if there are other things that we should be doing, but to address and act on any impeachment complaint. Opo, at kung madagdag ko lang, kapag ito'y dumating na po yung reklamo sa inyo, makikita ba natin na kung sakali man ay magkakaroon po ng hearing at ipapatawag ang Pangulong Bongbong Marcos? Po pwede bang ganon? Yeah. Oh, yan ang proseso, no? Na pagbibigyan talaga ng opportunity yung person complained of to also defend himself, no? At that level pa lang, kahit diyan sa Committee on Justice pa lang, no? Just to determine kung tama ba yung complaint na final against him. Opo. At syempre, ang iba po sa mga congressman, tulad po ni Congressman Irice, ano naman po masasabi po ninyo? Duda po siya, o nabigla po siya doon nga sa nag-file, itong private citizen, o sa nag-file noong impeachment complaint na naging abogado daw ng First Lady. Paano po yun makaka-apekto po dito sa impeachment complaint na ito? Una, I have no knowledge kung sino yung abogado na nag-file and if totoo ba na abogado siya ni First Lady Liza, no, Marcos. Na wala akong alam diyan. Ang second na sinasabi nila nga it's parang designed to fail nga. But I also heard Congressman Erice na nag-mention siya na may mga grupong also aligned with the Duterte camp Yes. na gustong mag-file. So siguro dapat yung mga gustong mag-file dapat i-file na rin nila para kung mas mabigat man yung complaint na ipapile nila, baka yun pa yung makonsider ng Committee on Justice. Di ba? Opo. Singit ko lang po, Kong. Kasi nga, yung ating mga kababayan may mga agam-aga matapos ngang lumabas itong pahayag ni Congressman Egay Erice and Congressman Pulong Duterte na parang designed to fail, parang sinadya lang yan para ma-meet lang yung 1-year ban rule para at least pag hindi na pwedeng ma-file. Meron po bang sinasabi yung ating konstitusyon, ating pong mga batas na once na parang binastos o ginagawa yung ganitong klase ng hakbangin, may mapaparusahan po sila, Kong? Wala namang penalties na sinabing ganun. No? Pero tama yan, Admar. No? It's really a loophole in that particular process. No? Na pwedeng mag-file ng kahit basurang impeachment complaint, i-file mo lang para ma-bar na for 1 more year yung impeachment complaint against the impeachable officer. So, if maalala niyo po, yung time ni President Gloria Macapagal Arroyo, pagkatapos na isang 1 year, pumipila po yung gusto mag-file ng impeachment complaint. Unahan. No? Kasi nga, gusto nila itong complaint nila ang unang ma-file. Either it's designed to fail or it's designed to actually prosecute. Parang unahan lang. No? So, yan ang tingin ko na dapat din siguro ma-change natin. No? Na siguro dapat pagbawalan din
na ang pag-file ng impeachment complaint na parang moro-moro lang, no? Na just to put in place the one-year bar rule, no? Kasi these are ang taong pinafailan ng impeachment complaints are the president, vice president, justices, and the ombudsman. Yan lang pa, and commissioners, no, ng COA. Yan lang po ang pwede mga ma-impeach. These are very high positions and dapat seryoso talaga ang pag-treat sa isang impeachment complaint. Hindi pwedeng gawa-gawa lang or just to make sure na hindi siya pwedeng ma-filean for the next year. Di ba? So tama yung observation mo, Admar, na siguro dapat naman pag-isipan namin kung anong probable law ba or amendments to the Constitution ba that would siguro prohibit parang moro-moro complaints to be filed. Na? Opo. At Kong, siyempre, ang anak po ng Pangulong Bongbong Marcos Jr., si Congressman Sandro Marcos, ay nandiyan dyan. Paano po yan? Hindi ho ba kaka-apekto po yan? May impluensyahan ang magiging desisyon po ninyo, ng komite po ninyo para po desisyonan itong pag-aralan, itong reklamong isinampa laban sa Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Well, in fairness to the majority leader, Sandro Marcos, wala naman siyang role dito kasi. No? Even if he is the majority leader, hindi naman siya ang magde-decide kung i-refer ba to the Justice Committee because under the law, dapat i-refer to the Justice Committee. There's no other committee talaga na pwedeng pagpasahan sa impeachment complaint na yan. So that discretion does not lie or does not rest with the majority leader. Now, tama nga no, na siya ang majority leader at ang tatay niya, si President Bongbong Marcos, ang inakusahan, ang impeached, being the person being impeached here. Pero you also have to remember na Majority Leader Sandro is the majority leader. He's not the chairman or of the Committee on Justice, and the Committee on Justice is headed by Jinky Luistro. And there are members of the Committee on Justice, both from the majority and from the minority. So kung may pressures man na ganun, lalabas at lalabas din yan. I'm sure may sisigaw din yan na pinipressure kami or i-reward kami ng ganito or ganyan. Di ba? Mga usapang ganun, lalabas din yan. Opo. At siyempre, ang tanong din ng iba, may sapat bang pondo? Kasi mas magastos po itong pag-hearing po ninyo ng impeachment kung sakaling matutuloy po yan, Kong. At may dalawa pa, sabay pa yung i-hearing po ninyo kung possible, kung sakaling itutuloy yan. Well, kung sa Justice Committee naman, wala namang gastos yan. It's just like any other committee hearing, no? Na merienda, lunch siguro, yan lang yung gagastosin dyan. Ang medyo gastos at time-consuming is if aabot ito sa Senado na full-blown trial na talaga. Yun ang medyo, it will take time. It will take up some of the resources of the Senate and both of the House. And siguro, magiging divisive na naman to sa sambayanan, no? Opo. At siyempre, huli na lang, Kong, ano bang mensahe mo para sa ating mga kababayan na nakatutok po dito po sa isyong ito? Well, siguro, let's be vigilant, no? Bantayan natin. And kung may concerns man kayo, raise your concerns, di ba? Para at least man lang ma-address natin properly. But rest assured that the Committee on Justice and the members of the Committee on Justice are ready and willing to take on any impeachment complaint against any, kahit sinong impeachable officer.